Isang dating barangay kagawad sa Maynila at kanyang pamangkin ang inaresto dahil sa pagbebenta raw ng mga gamot na pampalaglag. Umamin sa krimen ang nakatatandang suspect habang ang kanyang pamangkin sinabing sinamahan lang niya ang tiyahin. May unang balita si Jomer Apresto. Sa gilid ng Quiapo Church sa Maynila, naaresto ang magtiyahin na ito pasado alas 6 kagabi. Ang dalawa, nagbebenta raw ng mga gamot na pampalaglag. Ayon sa pulisya, mismong taga-simbahan ang nagsumbong sa kanila kaugnay sa nangyayaring bentahan. Dito mismo sa simbahan ng Quiapo, sinasabing nagkakaroon ng bentahan ng mga pampalaglag ng sanggol. Muli raw umusbong ang bentahan nito ngayong taon. Nagsagawa ng buy-bust operation ng Intelligence Division ng MPD. Positibo silang nakabili ng pampalaglag sa 70 taong gulang na babae na isa raw dating kagawad ng barangay. Napag-alaman na dati na ring nakulong ang lola. Kasama ng isang foreign national na nagbebenta din. And then we arrested her again ngayon for the same violation. Ayon sa pulisya, mga estudyante ang karaniwang parokyano ng mga nasabing gamot na mabibili ng 1,000 hanggang 3,500 pesos ang kada banig. Hindi ito yung talagang ino-offer nila or no. It is done secretly. Minsan nga sa online pa eh. Gamot ito for ulcer. Kaso nga lang sa Quiapo, ito is pampalaglag or ginagamit nila for abortion. Sa investigasyon ng MPD, lumalabas na isang foreign national na may asawang Pinay ang nagsisilbing supplier ng mga gamot na pampalaglag. Bukod sa Maynila, ibinebenta rin umano ito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa pamamagitan ng online transaction. Ayon naman sa suspect, halos kababalik niya lang sa pagbebenta ng mga ganitong gamot. Itinanggi niya na dati siyang nakulong dahil dito. Hindi naman ako patatlo, dalawa, ganyan. Ngayon lang yan eh. Matagal na wala ng stock yan. Taon. Ang kanya namang pamangkin, nagsisisi raw sa nangyari. Alam ko po, pero sinamahan ko lang po siya. Ngayon lang po ako nagpasama sa akin eh. Sakit po na ako. May mga anak mo po ako eh. Ano naman po ako Maharap sila sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na huwag nang subukan pa ang mga ganitong gamot. Bukod sa delikado, illegal ang abortion sa Pilipinas. Baka it will lead pa sa ikamatay nyo. It will lead to na madisgrasya pa kayo. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.